Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today ay ano ang kahalagahan ng pagbabasa ng Bible. And may concept po ito na dictation. The dictation theory of the Bible is the view that God dictated every word scripture to the human authors, who acted as mere passive scribes, secretaries. According to this theory, the writers of the Bible had no personal input or influence on the text. They simply recorded exactly what God said, word for word, as if taking dictation. And may po rito si Sir Vince si Pastor Russell po na sa view niya po, sa sarili niya pong view. And sabi niya po rito na verbal plenary inspiration is the doctrine that every word of scripture is divinely inspired by God. Verbal means God guided the exact word, and plenary means all part of scripture are equally inspired. This affirms that the Bible is entirely trustworthy without error in its original manuscript and fully authorized in matter of faith and life. And makikita po ito sa 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21. Knowing this, first of all, that no prophecy of scripture comes from someone's own interpretation, for no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along the Holy Spirit. Sa Tagalog naman po, una sa lahat, dapat ninyong malaman ito na walang propesya ng nakasulat na nagmula sa pansariling pagkakahulugan, sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyoka ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Ngayon naman po, i-share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Magsimula po tayo sa teaching na ibinigay po sa ating Pastor Russell. Una po rito sa ating teaching, yung may ano po kasi ito na the Bible. So, sa first teaching, it is influenced by human personalities. So, yung Biblia po na isasaad doon na gawa siya dahil sa personalities ng isang tao na ginawa ng ating Panginoon. Yung mga tao na yon, naging mabuti silang impluwensya sa kanilang mga nasasakupan at napili sila ng Panginoon upang maghayag ng kanyang salita dahil naayon sila sa kagustuhan ng asal ng Panginoon. Ngayon naman sa second teaching, it is God very word, not merely human ideas. So yung nasa saad po sa Bible is pure po siya na salita lang ng ating Panginoon. Salita siya galing sa ating Panginoon, sa kanya nanggagaling yung salita, and hindi siya sa idea lamang ng isang tao na gawa-gawa, or sabihin natin ginawa lang yun ng isang tao dahil out of his idea. Pero hindi yun nangyari dahil yung mga nasasaad sa Biblia ay galing mismo sa salita ng ating Panginoon. Ngayon naman sa third teaching, it is fully inspired, reliable and authoritative. So, yung nasasaad po sa Biblia, isa po siya inspired stories mula sa ating Panginoon, inspired word mula sa ating Panginoon, inspired kung paano sila natuto sa ating Panginoon. Ganun na din po yung sa reliable na nasasabi natin sa buhay na may kasing kahulugan or meron silang same sa pamumuhay nila sa ating Panginoon, or yung mga nasusulat is reliable siya sa buhay ng bawat isa ng tao. And meron po siya, may authority po siya na nagdadali sa ating Panginoon dahil siya lamang po yung nakapagsulat ng salita po na iyon. Ngayon naman po, dadako na po tayo sa application.
First application, read the Bible as often as possible. So, basahin po natin yung Biblia na palagi uh, na posible na pwede natin basahin yung Biblia sa mga oras na libre tayo, sa mga oras na patay, or yung mga oras na wala tayong ginagawa. Basahin natin palagi yung Bible na yun. Ngayon naman, sa second application, dive into heart and mind of God. So, yung sa pamumuhay ng Panginoon, magtungo tayo ron sa puso na mayroon siya at isip na mayroon siya. Upang sa ganoon, yung pag-iisip at puso na mayroon siya is maakop din natin siya sa buhay natin. Ngayon naman, sa third application, obey God's commands with joy. Yung mga utos ng Panginoon sa buhay ng bawat isang tao, gawin natin siya with full of joy. Hindi yung ginagawa natin siya dahil lang napipilitan tayo. Ngayon naman, proceed na tayo sa discussion na ibinigay po ni Pastor Russell. Why is it important to have consistent schedule for Bible reading and prayer time? For me, kailangan po natin magkaroon ng consistent time sa pagbabasa ng Bible at sa pagpananalangin dahil isa to sa mahalagang bagay na dapat ginagampanan natin bilang anak ng Diyos. Dapat natin nalalaman kung ano nga ba yung nasasaad o yung istorya ng Panginoon sa panahon na yun. And we have to pray na dapat lagi tayong nagpapasalamat sa Kanya na mayroon tayong natatanggap na biyaya at buhay na ibinibigay niya sa atin sa araw-araw. And ayun lamang po for today's discussion. Thank you for watching.